Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Nagsimula ng bakbakan ng mga koponan sa pagbubukas ng 2026 NBA Playoffs. Nitong nakaraang linggo, unang nakapagbulsa ng panalo ang East contender na Cleveland Cavaliers matapos itong talunin ang Toronto Raptors 126-113 sa regulation. Nanguna para sa Cavs ang All-Star duo ni Donovan Mitchell at James Harden matapos ang 54 combined points, 14 total assists at a 3-point field goals. Hindi naapula ng Raptors defense ang mainit na shooting ng Cleveland kung saan nag-iwan si Toronto guard RJ Barrett ng 24 points, 3 assists at 2 boards. Dahil dito, lamang na ang Cavaliers sa kanilang round 1 matchup. Sa parehong konferensya, nakuha ng New York Knicks ang kalamangan kontra sa Atlanta Hawks 113-102 nitong nakaraang linggo. Hindi lang na player of the game si Knicks big man Karl Anthony Towns matapos kumamada ng 25 markers, 8 rebounds, 4 assists at 3 blocks. Katuwang ni Towns si All-Star guard Jalen Brunson nang magbigay ito ng 28 points, 7 dimes, 5 rebounds at 1 steal. Sa kabilang banda, hindi naapula ni veteran guard CJ McCollum ang opensiba ng Knicks matapos itong mag-ambag ng 26 points. Habang nakaalalay si Hawks forward Jalen Johnson, bit-bit ang 23 points, 7 rebounds at 3 dimes. Dahil sa panalo, umangat na rin ang lamang ng Knicks sa 1-0 sa East first round. Sa Western Conference naman, nauusan ng Los Angeles Lakers ang Houston Rockets 107-98. Sinamantala ng Lakers ang KD-less Rockets kung saan isang nagliliyab na performance ang pinakita ni LA sharpshooter Luke Kennard nang magpakawala ito ng 5 3-point field goals para sa kanyang playoff career high na 27 points na may kasama rin 4 rebounds at 3 assists. Hindi rin ininda ng purple and gold ang pagkawala ng mga key players nitong sina Luka Doncic at Austin Reeves matapos ang textbook playoff performance ni Lakers superstar forward LeBron James. Bit-bit ang 19 points, 13 assists, 8 rebounds at 2 steals. Samantala, dahil sa panalo, angat na rin ng Lakers sa first round ng 2026 playoffs kung saan magaganap ang Game 2 ng serye sa darating na Miyerkules. Sa football naman, tiniyak ni FIFA President Gianni Infantino na sigurado na ang pwesto ng Iran National Football Team sa paparating na FIFA World Cup 2026 sa kabila ng giyera sa pagitan ng naturang bansa at ng Estados Unidos. Yan ang tiniyak ng football head kung saan ayon sa kanya, nais niyang makadalo ang national team sa naturang torneo kung saan may tsansa ang mga players nito na mairepresenta ang bansa sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Infantino, hindi anya mawawala ang politika sa sport sa panahon ngayon. Kasabay ng pahayag ni US President Donald Trump na wag na anyang dumalo ang Iran sa nasabing torneo matapos ang ilang safety concerns. Samantala, kita naman ang kahandaan ng naturang koponan matapos itong tambakan ng Costa Rica sa isang international friendly match. 5-0 sa full time. Sa ngayon, patuloy yung paghahanda ng national team kung saan una itong sasabak sa group phase ng torneo kontra sa New Zealand sa darating na June 16. Naggaganapin sa SoFi Stadium sa siyudad ng Los Angeles sa Amerika. At sa wrestling, patuloy yung paghahari ni American Professional Wrestler Cody Rhodes sa World Wrestling Entertainment o WWE matapos nitong talunin si 14-time champion Randy Orton sa WrestleMania 42 nitong nakaraang linggo. Isang madugong laban ang namagitan sa dalawang veteranong wrestler kung saan parehong napuruhan ng dalawa matapos ang kanilang signature moves. Agaw pansin din ng star-studded appearances nina sports analyst Pat McAfee, online streamer iShowSpeed at marami pang iba.
sa kalagitnaan ng laban. Isang pin down move ang nagpabagsak kay Rhodes. Ngunit nag-kick out ito bago ang 3 count. Bumawi naman si Rhodes gamit ang signature finisher ni Orton na RKO. Ngunit bigo rin itong mapabagsak ang Viper. Sa mga huling sandali ng laban, ang main finisher ni Cody na Crossroads ang naging dahilan para tuloy ng mapabagsak si Orton at mapanatili ang WWE Championship sa kanyang third reign. Corl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.